Tatlong Pilipino na nabiktima umano ng pangto-torture sa loob ng isang scam farm sa Cambodia, ligtas nang naiuwi sa bansa. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Rod? Naomi na rescue ng National Bureau of Investigation ng tatlong Pinoy na dinala sa Cambodia at pinagtrabaho doon bilang mga scammer. Ito'y matapos makatanggap ng impormasyon ng ahensya sa sitwasyon ng mga biktima. Kasama na ang mga larawan na nagpapakita na sinaktan sila. Nakipag-ugnayan ng NBI sa Interagency Council Against Human Trafficking, Bureau of Immigration at Interpol para mailigtas at maiuwi sa Pilipinas sa mga biktima. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nainganyo ang mga biktima sa isang online post na nag-aalok ng trabaho bilang customer service representative sa Thailand na may sahod na nasa $1,000. Matapos mapapayag ay inilabas sila sa bansa noong January sa pamamagitan ng backdoor. Nilipad sila sa Dipolog, isinakay sila sa ferry papuntang Basilan at kalaunan ay sa Tawi-Tawi. Mula sa Tawi-Tawi ay isinakay sila sa maliit na bangka hanggang sa makarating sa Sabah, Malaysia, kung saan tinatakan ng peking border stamp ang passport ng mga biktima. Matapos ito ay nagpalipat-lipat na sila hanggang sa makarating sa Cambodia. Dinala sila sa isang compound at pinagbawalang lumabas at dito na nila nalaman na ang magiging trabaho nila ay pagiging scammer. Matapos ang isang buwan, nasa $300 lang kanilang natanggap. Dahil dito, plinano nilang umalis. Pero nang malaman nito, sila ay binugbog ng nasa 15 Chinese-speaking nationals, kabilang na dito ang pagsipa at paglatigo. Ang isa sa mga biktima na himatay pa habang binubugbog at para magising ay pinaso siya ng sigarilyo at nang hindi pa rin magising ay pinaso siya ng nagbabagang pakal. Kalaunan ay nagawa nilang makatakas at makahingi ng tulong. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng NBI sa ibang mga ahensya para matulungan ang sinasabi pang nasa 40 mga Pilipino na nasa Cambodia. Paalala ng NBI, huwag maakit sa malaking sahod at tiyakin na ito ay accredited na mga ahensya ng gobyerno. Naomi? Maraming salamat, Rod Lagusad.